Eto daw pong ICC, sabi pa nga dito, ICC likely holds more evidence versus Duterte drug war. Ani po ng lawyer, mga kababayan, na nagtatrabaho dito po sa ICC. So ibig sabihin, 'di ba kung titingnan nyo, sinasabi ng kampo nitong si Duterte na hindi naman matutuloy ang investigasyon ng ICC na yan, mapapasawala lang yan kasi nga hindi makikipagtulungan ang Pilipinas dito po sa ginagawang investigasyon ng ICC. Pero nang dahil sa Quadcom, mga kababayan, yung mga tao na hindi po maimbestigahan, ma-interview ng ICC, nakapagbigay sa Quadcom ng mga salita na talagang magpapatunay na itong si Duterte talaga, mga kababayan, ng isa sa arkitekto ng pagpatay ng mga panahon po niya ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po dito sa teleradyo. Mga kababayan, kinikredit po natin sa kanila yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Ito, i-play na po natin, mga kababayan. Ito muna, si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC o International Criminal Court Assistant to Counsel at SecGen ng National Union of People's Lawyer. Magandang umaga po, Attorney Conti. Magandang umaga, kabayan. Ano ba ang latest natin sa ICC? Pinapanood ko yung hearing na kung saan nandun din kayo at yung iba pang mga resource speaker. Ang binabanggit ninyo ay yung tungkol pa rin sa patuloy na nangangalap ang ICC ng mga ebidensya laban ho sa EJK ng administrasyong Duterte. Tama ho ba ako? Opo, tuloy-tuloy lang yan hanggang talagang mapatibay yung may theory of the case na sila eh. Ito ang mga most responsible, ito ang mga dapat makasuhan. Pero at the same time, magandang mas marami pang ebidensya ang iharap kapag trial na. Opo. Pero doon sa mga hearing sa Quadcom, ay marami na ho ba tayo? Kasi tingin ko dito, mga kababayan, iniipon ng ICC lahat-lahat ng mga ebidensya para wala talagang lusot etong mga kampo nitong sina Digong, etong sina Bato, sina Bongo, at yung iba pa na nasasangkot, mga kababayan, dito po sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato nung panahon po ng Duterte administration. Kasi nga, mga kababayan, di ba, ano yung minsang isinasagot ni Bato dati nung panahon ni Digong? Wala man yan. Wala man yung ICC na yan, wala man yan. Ngayon, mga kababayan, eto, maliwanag na nang dahil sa ginagawa ng Quadcom na pag-iimbestiga, unti-unting naiipon ng mga taga-ICC yung mga ebidensya laban po dito kay Duterte para shoot talaga sa timba, mga kababayan. Ano po, dahil kung titingnan natin, yung sinasabi nilang wala naman daw bisa itong ginagawang investigasyon ng ICC kasi hindi naman na makikipagtulungan ang Pilipinas, ngayon nagkakaroon na ng bisa, mga kababayan. At siguro, baka pagka ito nakumpleto na lahat ng ebidensya, mga kababayan, talagang bibiglain na lamang etong si Duterte ng ICC at saka yung sinabato at yung sinabonggo. Kaya nga kung makikita nyo, sobra-sobra na yung paghahapit nila, mga kababayan, na pabagsakin etong si PBBM. Kasi nga, ang ICC nag-iimbestiga na rin at nakaabang dito kina Bato de la Rosa at dun pa sa ibang mga sangkot, mga kababayan. Ano po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tayo nakukuha mga ebidensya at mga tao? Naku, marami-rami. At palagay ko may iba dito na hindi pa natutunton ng ICC. At magandang nasambulat to. Kasi kung mapansin nyo, required ang mga sitting o active officials na pumunta dito sa hearing ng Quadcom. Kaya at compelled silang sumagot. Kaya yung mga sagot nila dito na otherwise hindi makukuha ng ICC kasi hindi na nga daw tayo magko-cooperate, mukhang dito lumalabas. Ibig sabihin, mga kababayan, yung mga tao na dapat i-interviewin pa ng ICC, katulad din na Espinido, mga kababayan, at nung iba pa, nakapagsalita dito sa Quadcom. So ngayon, madali para sa ICC ang kuhanin yung mga testimonya ng mga tao na nagsalita dito po sa Quadcom, mga kababayan, at maidagdag sa kanilang mga ebidensya. Kasi itong mga taong nagsalita sa Quadcom, darating ang panahon, mga kababayan, na kapag kinailangan ng ICC ng mga titindig laban dito kay Duterte, malaki ang posibilidad na itong mga taong nagsalitang ito yung isa sa kuhanin ng ICC, mga kababayan, para maging witnesses laban po dito
kay Digong. Ano po, dahil sa madugo nilang pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kaya laking pasasalamat din namin na may ganitong klaseng investigasyon sa loob ng Pilipinas. Oh, At kung para sa ICC investigation team, gold mine of evidence, of information. Kaya either mabe-verify yung alam na nila o madadagdagan ng kaalaman or ebidensya itong ICC. Opo. Pero marami yung nakukuha na ang Quadcom ng mga ebidensya. Simula Marami nung na eh. nagkaroon Yung- ng hearing. Opo, ako medyo bago sa akin yung sa Bilibid, yung 3 pinatay. Pinatay na Chinese. Mm-mm. Okay. Kaya, kumbaga yung ganito palang klase ng, kumbaga parang organized crime na matatawag. Itong klase ng, kumbaga instruction system, sinong papatay, paano papatayin, kanino dumadalo yung instruction, diba? mas nagiging klaro. At yun pala, hindi lang yung nakikita natin sa labas, kundi meron pa palang nangyayari sa loob. So yung pagpapadaloy ng impormasyon, ng instruction, kumbaga yung pattern ng patayan, mukhang lalong natuturol na itong mga dati na namang sinasabing most responsible or those who bear the greatest responsibility. Diba? Opo. Ang alam lang ho natin ay yung mga nababalita natin ng mga involved sa EJK. Pero may sarili ho bang investigasyon sinasagawa ng ICC na maaring hindi natin alam na nakukuha nila? Isa din yon, maaaring, ako ang nakikita ko nga, maaari talagang may hawak na yung ICC na maraming ebidensya pa. At isa sa mga indicator na mukhang malalim ang alam nila dahil yung scope ng investigation. So kung sa atin, sa the rest of the country, medyo nakita na lang natin yung mga patayan noong 2016 na. Pero yung scope of investigation ng ICC ay mula November 2011 hanggang about June 2016. At ang focus niya ay Davao. Kaya yung, sabi na nating DDS, yung original Davao Death yun. Squad Oo, killings, oo. talagang saklaw nitong investigasyon. So panahon pa pala mga kababayan, ng 2011, iniimbestigahan na po yung pagkitil ng buhay ni Digong. Ano po sa Davao mga kababayan. Kasi biruin nyo ha, nakapokus pa lang ang investigasyon ng ICC at tinitingnan nila mga kababayan yung mga nangyayari na tsugian dyan po sa Davao noong 2011 hanggang sa naging presidente mga kababayan, etong si Duterte at nagpatupad siya ng pakikipaglaban or madugo na pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa. So ngayon 2011 pa pala nakatutok ang mata ng ICC dito kay Digong hanggang sa naging presidente po siya. So siguro naman mga kababayan, pamula 2011 hanggang sa natapos ang term nitong si dating Pangulong Duterte, isang damakmak na yung ebidensya na hawak ng ICC laban po dito kay Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung sakali na eto mang si Duterte talagang mapatunayan na nagkamali at nagkasala nung panahon na siya pa ang presidente, malaki ang posibilidad talaga mga kababayan na makulong ito. Etong si Duterte. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. At para banggitin nila ito, ibig sabihin may hawak na sila o meron na silang alam na nagtuturo for them to reasonably open an investigation into killings and other abuses in these areas. Ay, madami ho kung sisimulan sa DDS. Nako, Yan. nga po kaya parang abang-abang talaga kami dahil dito mabubuo yung kwento na sa totoo lang hindi natin mabuo-buo dito sa loob ng Pilipinas. Tama. Matagal na to, inimbestigahan ng CHR, inimbestigahan ng, I think, sinilipan ng Senado, itong DDS killings. Pero mukhang ngayon, nagkakaroon ng more systematic kahit paano, na pagsilip dun sa mga patayan na, sabi na natin, kadikit o nagsimula dahil sa mga Duterte. O yan, maliwanag mga kababayan. Nung mga panahon. Kasi unang-una kung titingnan nyo, nung mayor pa, etong si dating Pangulong Duterte, di ba meron silang grupo? Yung Davao Death Squad ata yun mga kababayan na kung saan kumikitil talaga ng buhay. At mismong yung mga kabilang ng grupo na yon, di ba mga nagsalita katulad niyang sina Las Cañas, mga kababayan, at nung iba pa na mga inuutusan ni Duterte para tsumugi ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, dito sa ginagawang investigasyon ng ICC na ito, pag eto natapos lahat mga kababayan ika nga na kumpleto na
lahat ng ebidensya, nabuo na yung istorya mga kababayan, ang ending nito baka makulong talaga etong si Duterte. Kaya kung mapapansin nyo, di ba yung mga DD mga kababayan hindi naman agresibo noong mga nakaraan. Pero ngayon mga kababayan, mas naging agresibo po sila. Kaya nga sunod-sunod yung mga ginagawa nilang rally para mapatalsik ang ating presidente. Kasi nga mga kababayan, habang nakaupo si PBBM, yung hustisya, mga kababayan, talagang makukuha ng mga kababayang Pilipino po natin. Lalo na ng mga pobreng katulad natin. Dahil nga kahit malapit sa ating presidente or naging kaibigan ng ating presidente, basta nagkamali, talagang kailangan mong pagbayaran yan. Unang-una, kahit pag-aano ka kadikit kay PBBM, basta nagkamali ka, kailangan mong pagbayaran yan. Hindi mo pwedeng takasan yan. At hindi mo pwedeng gamitin yung ugnayan mo sa presidente na kesyo tinulungan mo, naging kaibigan mo para mapawalang sala ka. Hindi pwede yon. Mga kababayan, walang padri-padrino system sa panahong ito ngayon. Hindi katulad nung panahon ni Duterte na lahat sila absuelto dahil kaibigan nila yung presidente, mga kababayan. At yung mga bumabatiko sa presidente, pinapatahimik. Yun po yung nangyayari nung panahon ni Digong na hindi na mauulit sa panahong ito ngayon. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. May kinikwento ko kasi kayo sa hearing na nangyari sa Cebu na iniugnay kay dating Police Colonel Royena Garma. Opo, ito yung may one-time, big-time operation sa Cebu. Uso yan di ba? Na, ito, marami. At maraming namatay doon. Sa isa sa mga insidente, di namatay na. Kinabukasan ba? O basta Kaya wag kayo magpapadala sa paiyak-iyak nitong si Garma, mga kababayan. Dahil tingnan nyo naman kung gaano katindi mag-utos pala itong si Garma. Di ba, mismong si Padilla na ang nagsabi na talagang kahit pareha sila ng ranggo, talagang hindi siya makatanggi sa utos nitong si Garma. Kasi nga malilintikan siya, mga kababayan. At ngayon, yung nangyari dun sa Cebu, na kung saan maraming mga binawian ng buhay, mga kababayan, ang nasasangkot din doon ay eto pong si Garma. Kaya yung ibang mga naaawa kay Garma dahil may paiyak-iyak pa dyan sa kamera, ay ko sa inyo, mag-isip kayo ng maraming beses. Hindi porkit may paiyak-iyak yan, kaawaan nyo na agad. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. pagkatapos noon, merong nasa wake. Itong si Royena Garma daw at ang kanyang mga pulis ay pumunta sa lugar. At sabi daw ay, ano tong nagkakagulo dito? Ganyan. Bakit isa lang ang patay? At bakit isa lang ang, kumbaga, pinaglalamayan? Oo, kaya parang galit daw talaga. Consistent ito dun sa iba pang mga kwento. Itong statement ito ng nanay ni Rabi Lopez ay under oath at nakasumite sa Committee of the House of Representatives on Human Rights. Grabe, no? Kaya ako maniniwala ako dun sa nanay at humarap siya sa kamera at sinabi niya na, Ano yung sabi daw ni Garma, mga kababayan? Bakit daw iisa lang ang patay? Yun yung sabi ni Garma. Ibig sabihin, ang gusto nilang mangyari nung panahon ni Duterte kasi, mga kababayan, talaga, para maging effective yung pagdideklara ni Duterte ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato para masilaw ang taong bayan na talagang gumagalaw yung kamay na bakal ni Duterte para mawala yung mga adik, mga kababayan, kailangan marami silang, siguro kada araw, kailangan may binabawian ng buhay. At siguro, mga kababayan, kailangan nung panahon ni Duterte, marami ang namamatay. Ano po, para makita ng taong bayan na, ang dami mga adik na binabawian ng buhay. Siguro tunay nga na gumagana yung kamay na bakal nitong si Digong. Pero sa likod nun, mga kababayan, bilyon-bilyon at bulto-bulto pala ng halaga ng ipinagbabawal na gamot yung pinaiikot dito sa Pilipinas. Dahil nga, di umano ang sangkot dyan ay anak at dating presidential economics nitong si Duterte, mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan nating mabuti, ang papasukan lang ng nangyari sa mga kababayang Pilipino po natin na pobre na katulad natin ay naging sacrificial lamb para maisagawa nila yung pagpapaikot nila ng bulto-bultong ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa para mapagtakpan lang at hindi masilip at makita ng mamamayang Pilipino. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. ganito po ang nangyari sa akin. Yung iba pang mga nanay at iba pang mga kwento on the ground, bukod sa kanya, mukhang consistent dun sa pag-depict, sa pagpapakita na si Garma ay ibang tao pala
nung Aha. siya ay Chief of Police ng PNP Cebu. Diba? Talaga daw parang sabihin na nating soft-spoken ng kaunti, no? Medyo hindi malumanay. Pero kapag sinabi niyang ang mga inosente, may madadamay, may mamamatay dyan, talagang medyo mapapaisip ka na may kinalaman siya at tinotolerate niya ang ganitong klaseng karumaldumal na krimen. Opo. Yung sinasabi po ng mga kamag-anak na napatay, nung pinaglalamayan, Kaya pala gustong-gusto ni Duterte si Garma mga kababayan. Kasi parehas pala sila ng kulay. Talagang trip nila at tuwang-tuwa sila kapag ka may mga tao na binabawian ng buhay dahil sa kanilang pagtatakip sa tunay na isyu mga kababayan. Dahil kung titingnan natin yung ginagawa nila mga kababayan na pagpapatumba ng mga kababayang Pilipino po natin, isang paraan nila yan para silawin ang mga tao nung panahon ng term nitong si Duterte mga kababayan. Isang paraan po nila yan para hindi mahalata ng taong bayan yung pagpapaikot nila ng bulto-bultong ipinagbabawal na bato di umano. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, di ba may paiyak-iyak pa yung si Garma sa kamera kumukuha ng simpatya. Yun pala mga kababayan, dito sa kwento ni Atty. Conti, makikita natin kung anong kulay meron na itong si Garma. Kakaiba po pala ito. Kaya pala gustong-gusto nitong si Duterte. Ano po di umano. Ngayon ipagpatuloy pa natin. ang sinasabi, pasigaw na sinasabi, bakit isa lang? Parang Diba? ang ibig sabihin ba noon ay bakit isa lang ang pinaglalamayan samantalang marami ang namatay? Parang gano'n? Tama. Ganun na nga po. Ang problema lang kasi dyan sa mga lamay, iba-iba yung oras ng release ng katawan. Kasi kung Okay. wala kang pantubos, wala kang perang pantubos ng katawan sa mga Oo, punerarya, hindi mo mailalabas agad. Itong kay Oo. Rabi na ilabas yata sa loob ng 2 o 3 araw. Yung iba mukhang later pa at yung iba sa totoo lang hindi na na-claim at naitapon na lang, nailagay Ay, na lang ganun sa ba? mass graves. Wow. Hindi nakliname ng kamag-anak, bakit po? Pag wala pong pera. At saka pangalawa, kapag hindi nakilala ka agad. Di ba, minsan kung saan-saan na lang papatay, hindi mo alam nasaan na ba yung kamag-anak ko. At pag hindi nyo nakilala ka agad, Oo. sa loob ng alam ko parang 2 months, pag hindi nyo nakinlame, wala nang magagawa yung punerarya. Hindi na nila kayang itago, i-keep at lalagay na sa mass graves. Ang problema pa dun kabayan, kaya nga sabi ko, grabe yung nangyari. Pag wala kang pera pantubos, Mhm. kaagad, ang problema, patagal ng patagal sa punerarya, palaki ng palaki ang bill. Kasi Bill, parang oo. may renta. Okay. Oo. Kaya mapupunta ka talaga sa punto na hindi ko na kayang i-claim itong katawan. Dahil sa isang buwan na quote-unquote renta doon sa punerarya, aabot ng 100,000, 150,000 kasi daw ang tagal na. Grabe no. Kaya yan ang sinapit talaga ng mga kababayan natin. Ang nangyari dito mga kababayan, itinumba na nga yung pamilya ng mga kababayang Pilipino po natin, pinahirapan pa yung pamilya na matubos yung bangkay ng kamag-anak nila. Yun yung nangyari dito. Kaya kung makikita nyo, doble pahirap yung nangyari na pakikipaglaban ni Digong sa ipinagbabawal na bato. Sila, okay sila mga kababayan. Marami silang pera, kumikita sila ng limpak-limpak na pera. Pero sa likod niyan, kawawa yung mga kababayan natin. Kasi doble yung nagiging problema tuwing may ipinatutumbang tao nung panahon ng Duterte administration. Alam niyo kung bakit? Unang-una, sa kalooban na nga lang, mga kababayan, ng mga pamilyang nawalan ng kaparte ng kanilang pamilya. Yung sakit na nga lang ng kalooban. Pangalawa, yung sakit pa sa bulsa. Kasi hindi matubos-tubos yung kamag-anak nila. At yan yung ikinikwento ngayon ni Atty. Conti. Kaya nga kung titingnan ninyo, doble yung sakit na nangyayari sa mga kababayang Pilipino po natin nung panahon ni Duterte. Sobra po niyang pinahirapan nang dahil sa pakikipaglaban nila nang dahil sa pagdedeklara ni Digong ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, ang nahihirapan diyan normal na mamamayang Pilipino. Samantalang yung mga drug lord talaga mga kababayan, yung mga mismong ulo talaga, hindi man lang natin nakikita na natutumba nung panahon nitong si Duterte. Pwera na lamang do sa tatlo na hindi nga natin alam kung yung ba ay kasabwat nila, kasamahan, or nagkaunsihan talaga mga kababayan kaya ipinatumba di umano nitong si Digong sa pamamagitan ng utos ni Garma dito kay Padilla. So ngayon kung titingnan natin, napakarami
na mga kabulastugan na ginawa ni Duterte nung panahon po niya at dapat pagbayaran niya talaga yan. Mga kababayan, ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Opo. Okay. So ang ICC, yung mga nakukuha po ng Quad Committee, ay dagdag na lang yon. Dagdag, kabayan. Although, sabihin ko na yung nung nabanggit ito, binanggit ni Attorney Joel Butuyan na maraming salamat sa Quadcom dahil itong mga ebidensyang to ay pwedeng gamitin sa ICC. Hep, hep, hep. Sabi ni Chair Ace Barbers. Hindi outright na nagko-cooperate ang Quadcom sa ICC. At sabi niya, kung gusto nilang kunin nila sa kung saan man. Kasi Sa ang YouTube. polisiya daw ng gobyerno ay wag mag-cooperate. Oo. Kasi hindi na Pero- tayo membro ng ICC, ng katuwiran. Opo. Pero syempre, ang sabi ko nga, basta makarating sa ICC ang ebidensya, tatanggapin naman yan ng ICC. Tama. Oo. At saka ako, pina-follow up ko ho yung napapanood ko na lang sa YouTube, yung buong hearing. So, pwedeng gamitin ho yun ng ICC, ganon? Maaari. Pero para sa ICC, syempre, hindi nila pwedeng basta i-adapt o kaya kunin lang yon. Palagay kong mangyayari ay magsusumikap ang ICC, nakausapin ang kung sino mang witness o kaya Okay. resource person na kinikilala niya. Pwede din kasing maging expert witness yung iba o kaya insider witness o pattern witness. Okay. May ganong klase. Panira daw natin ito mga kababayan sa mga Duterte. Anong sisirain natin sa mga Duterte? Dati pa silang sira. Mga kababayan, dati na silang sira. Kaya wala tayong sisirain sa mga Duterte. Ito pinag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Yan ay mismong nasa sa balita. Ano po, dati na silang sira. Kaya wala na tayong sisirain mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Mga witness So, At kakausapin Pwedeng direkta para na. din sa trial. pwedeng direkta na Pwede lumapit pong sa mga dumirekta kasi may victims. pangalan na Oo. Ah. Oo. Kaya pwedeng tingnan natin kung ano magiging kumbaga atake ng ICC tungkol dito. Mga hanggang kailan ho ito, attorney? Yung Quadcom po o yung ICC? Ito yung ICC sa kanilang mga Naku. aksyon. Wala po kasing deadline Yun yung Okay. problema. Walang deadline ang investigation. Lalo na hindi pa naman nagtuturol o nag-identify ng most responsible. Kaya hindi agad makatungtong ng trial. Yun ang susunod na stage Oo. Kaya para sa amin, kinakapa namin kung ano ba. Kasi matatapos itong investigation or isasara nila ito kapag sapat ang ebidensya. At hindi ito qualitative lang, kundi quantitative. Hindi yung porket nito na niladang papel ang hawak nila, okay na. Okay. Ito po ay yung gaano katibay Oo. yung ebidensya o yung testimonya na hawak nila. Opo. Mukhang nagpapatibay pa ng more ang ICC, pero para sa amin, tiwala kami na sa loob ng taon na ito, Oo. ay mapagpapasyahan naman siguro nila na si Presidente Duterte ay isa o ang pinaka-responsable sa mga patayan na ito. Itong warrant of arrest ay maaaring i-issue habang investigation. Kasi two types yan pwede pong summon. Maliwanag mga kababayan ha, bago matapos ang taong ito, sa taong ito, mga kababayan, baka si Duterte, yung isa sa di umano magiging suspect talaga mga kababayan, or di umano magiging pinakaulo talaga ng lahat ng pangyayari na lumabag ng karapatang pantao nung panahon ng kanyang term. Mga kababayan, at nung panahon na siya pa yung mayor. So maliwanag naman sinasabi po dito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Iimbitahan para mag-cooperate o makipag-usap. O kaya, warrant of arrest. Yung warrant of arrest, kapag medyo alam mong hindi sasama ng kusa habang investigation, Oo. nagbanta na hindi pa huhuli ng buhay. Oo. Kaya mukhang warrant of arrest kesa sa summons ang i-issue laban kay Presidente Duterte in particular. Ay pag nag-hearing ho, saan bang hearing kung sakali? Pag sa ganon? Sa seat of the court, which is at The Hague sa The Hague. Netherlands. Okay. Kaya kung usapin naman ng kung saan siya makukulong, doon. At marami pong Nako! pictures na umiikot Magiging si Duterte pala mga kababayan, malaki yung tsansa na mapalayo sa kanyang best friend na si Kibulok mga kababayan. Kasi etong si Duterte magiging netizen ng Netherlands ata yun. Ano po, The Hague, Netherlands. So magiging taga doon. Etong si Duterte pagka siya ay napatunayang nagkasala at lumabas ang hato laban sa kanya. Ano po, so malaking posibilidad na doon po siya makulong. So ngayon, ang isa pa dito mga kababayan,
na sinasabi ni Duterte na hindi siya magpapahuli ng buhay, magkakaalaman yan pagdating ng arrest warrant laban po sa kanya. Kasi ang mangyayari dyan, pagka lumabas na yung arrest warrant ng ICC, padadaanin po nila sa Interpol, mga kababayan, at pag-aaralan ng DOJ. Pagka isi-serve na, mga kababayan, at ibinigay kay General Torre, ang mangyayari dyan, mahuhuli sila ni General Torre. Lalo na, mga kababayan, at eto ay same case lang naman nung kay Kibulok, kung paano arestuhin, mga kababayan, ang puganting si Kibulok. Kasi same lang naman yung estratehiya na gagawin ng mga ito, yung pagtatago na gagawin ng mga ito. Kaya kung titingnan natin, mga kababayan, kahit pasabihin ni Digong, kasi sinabi rin ni Kibulok yan nung una na hindi siya magpapahuli ng buhay. So kung sinasabi nitong si Digong na hindi siya magpapahuli ng buhay, edi tingnan natin kapag si General Torre na yung may hawak ng kasong yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kumakalat na kung gaano ka, kumbaga ka okay kumpara sa korte ng Pilipinas, sa jail, sa kulungan ng Pilipinas, mas okay dito. At sinusubukan po kasi talaga ng ICC na maging standard for international criminal law. Kaya yung human rights ng mga detenido, sinisigurado nilang na nare-respeto nila. Sana all. Yan ang ating abangan po. Attorney, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. So ito, kata natin dito, mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi dito sa balita na sa panahong ito ngayong taon or bago matapos ang taong ito, baka mapatunayan na, mga kababayan, na si Duterte talaga kasangkot dyan sa paglabag sa karapatang pantao ng mamamayang Pilipino, or di kaya naman, mga kababayan, siya talaga yung punot dulo niyan. At since, mga kababayan, nagbanta nga itong si Duterte na hindi siya magpapahuli ng buhay, saglip na summon yung ipapadala kay Duterte, ang ipapadala sa kanya ay arrest warrant. So malaki ang posibilidad na kapag ka napatunayan talaga na itong si Duterte may kaparti talaga, mga kababayan, sa paglabag ng karapatang pantao, malabasan na po siya ng arrest warrant. Ano po, habang gumugulong yung investigasyon, mga kababayan, doon naman din gumagana yung arrest warrant laban dito kay Duterte. At darating ang time, mga kababayan, na si Duterte ay magiging pugante din at hahabulin din ng kamay ng batas. Ano po, so maliwanag naman, mga kababayan, na sinasabi dito na nag-iipon pa ng napakaraming ebidensya etong ICC. Pero dahil sa ginagawa ng Quadcom na nabibigyan ng kaliwanagan ng lahat, mas lalong napapadali yung ginagawang pag-iimbestiga ng ICC laban po dito kina Duterte. Ano po, so kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na ito na tinalakay po natin, mga kababayan? Ano po masasabi nyo hingil po dito sa balita na nakita natin na kung saan, mga kababayan, kaya pala itong si Garma naging general manager ng PCSO ay dahil ginanahan etong si Digong sa babaeng naka-uniforme, mga kababayan. At ano po masasabi ninyo hingil po dito sa revelasyon ni Attorney Conti na kung saan ganun pala katindi, mga kababayan, ang ginagawa at ugali nitong si Garma, na kapag isa lang na Pilipino ang binabawian ng buhay, balungkot sila, galit pa sila, mga kababayan. Pero kapag ang binawian ng buhay ay napakarami, doon sila nasasayahan, tuwan-tuwa ng sobra. Kasi nga naman, may maipakita sila sa maraming tao na talagang gumagana yung kamay na bakal ni Duterte nung siya pa ang presidente, mga kababayan. So kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa mga topic na hinimay at tinalakay po natin? Comment below na lamang po.